First question, ano po ba ang CKD? Ang CKD o chronic kidney disease ay ang pagkakaroon ng kidney damage at mga senyales ng kidney damage o mababang function ng kidney sa loob ng mahigit ng 3 buwan. Second question, paano masasabi na mababa ang kidney function? So, ang mababang kidney function ay karaniwan nakikita kung ang creatinine levels ng isang tao ay tumataas. Kasabay nito ang pagbaba ng tinatawag nating estimated glomerular filtration rate. Third question, ano ang pangunahing sanhi ng CKD at paano ito nakakaapekto sa katawan? So, maraming mga pangunahing sanhi o risk factors ang nakakaapekto sa o pag-damage ng kidneys natin, no? Sa unang-una dyan, ang pinaka-common ay ang pagkakaroon ng diabetes, no? Yan ang number 1 cause ng chronic kidney disease worldwide ngayon. Pangalawa dyan ay ang hypertension. Pangatlo po ay ang mataas na kolesterol, pagkakaroon ng edad. So, syempre, habang kakaedad po tayo. Genetics, o nasa lahi, paninigarilyo, at ang panghuli ay ang paggamit ng mga over-the-counter painkillers, no, nang walang reseta ng mga doktor. So, number 4, paano malalaman kung may CKD at ano ang mga sintomas na dapat bantayan? So, ang CKD sa simula o early stages ay maaaring walang mga senyales o mga sintomas na mararamdaman ng ating pasyente, no? Kapag lumala ng ating sakit sa bato o nandun na tayo sa irreversible stage ng chronic kidney disease, doon na tayo magkakaroon ng mga sintomas na makikita natin. Maaari tayong magkaroon ng pagdugo sa ihi, pagmamanas, no? Pagbula ng ihi, hirap sa pagtulog o pagkabalisa, no? Madaling mapagod, o pwede rin na parang naduduwal lagi, no? At nawawala ng gana kumain. Number 5, ano ang mga test na ginagamit upang ma-diagnose ang CKD? So, para ma-diagnose natin ang chronic kidney disease, maaari natin i-examine o kuhanin ang urinalysis natin at examinasyon sa dugo. Particular ang creatinine, ang fasting blood sugar, ang CBC para ma-check ang ating hemoglobin, ang ultrasound at kidney biopsy. Number 6, pwede po ba gamutin ang CKD o panghabang buhay na ito? So, ang pagkakaroon ng CKD ay forever, no? So, ito ay hindi lubusang gumagaling, ngunit maaari natin itong maagapan o mapigilan ang pag-progress o ang progression ng pagkasira o damage ng ating mga bato, no? Para maiwasan na umabot tayo dun sa irreversible stage ng chronic kidney disease. So, ano ang kasalukuyang paraan upang mapahaba ang buhay ng ating bato? So, una sa lahat, dapat po tayo magkaroon ng proper diet at exercise, pagtigil sa paninigarilyo, pangatlo po ay ang regular na pagkonsulta po sa ating mga doktor, particular po sa mga pasyenteng may risk factors, lalo na ang diabetes at hypertension. At pag-iwas po sa pag-inom basta-basta ng mga gamot, ng mga over-the-counter na pain relievers po. So, number 8, ano ang mga panganib ng hindi pagtutok o pagpapabaya sa CKD? So, ang patuloy na pagkasira ng ating mga bato ay pwede pong umabot sa punto na kakailanganin po natin ng dialysis, maaari pong hemodialysis or peritoneal dialysis, at kidney transplantation. Number 9, ano ang mga pagkain na mairekomenda sa mga pasyenteng may CKD? So, para po sa mga pasyenteng may chronic kidney disease, una sa lahat po, kailangan iwasan na po natin ang sobrang alat ng mga pagkain, kagaya po ng mga instant noodles, delata, fast food, no? Iwasan na din po natin ang mga matatabang pagkain, mga chichirya, soft drinks, no? At kailangan po, alinsunod din po ang diet natin dun sa mga risk factors, kagaya po ng sa diabetes. So, number 10, last question. Ano ang mga mahalagang payo at hakbang na pinakamahalaga sa pamamahala ng kalusugan ng bato sa araw-araw?
So, sa amin po, kami po mga doktor, lalo na po kami sa Philippine Society of Nephrology, ay may isinusulong pong programa na tinatawag po namin 8 Golden Rules of Kidney. Una po dyan ay ang tamang pag-eehersisyo at pagiging aktibo, pagkain ng tama at masusustansyang pagkain, regular na pagpapacheck up at pagkontrol ng blood sugar, regular na pagpapacheck up at pagkontrol ng high blood, pag-inom ng sapat na tubig, huwag manigarilyo, huwag basta uminom ng mga pain relievers at painkillers, at higit sa lahat, regular na pagkonsulta sa ating mga doktor at eksperto. Ready? Muli, mula po sa amin dito sa 8 Santa Maria Medical Center, ako po si Dr. Mary Josephine Rose Caraveo, isang internist nephrologist, at nagsasabing Happy World Kidney Day!